Hello everyone! Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang truth table. First, let us discuss logical connectives. Meron tayong 5. I have prepared a separate video about this. Kung kailangan mo ng mas detalyadong explanation, ilalagay ko na lang yung link sa description. First, we have negation. Binabasa natin siya as not. At ito yung symbol natin. Kapag given tayo ng proposition, say P, if we are getting its negation, ito ay not P. Then yung pangalawang connective natin is conjunction. Binabasa naman natin siya as and. Tapos ang symbol niya is a caret that points upwards. Kapag meron tayong dalawang propositions na pagdudugsungin using conjunction, ganito yung magiging itsura niya. We have P and Q. And then yung pangatlong logical connective naman natin is disjunction. Babasahin natin siya as or. Kung ang conjunction natin ay naka-point upwards, ang disjunction naman ay pababa. Kapag gagamitin natin siya sa dalawang proposition, for example, we have P or Q. Tapos sa pang-4 at pang-5 nating connectives, they are conditionals. We have our implication. Binabasa natin siya as if, then. Ang symbol niya is an arrow that points towards the right. In symbol form, kapag given tayo ng dalawang proposition, we have if P, then Q. Nilalagay natin yung if dun sa unang proposition, tapos yung then dun naman sa pangalawa. And lastly, for our last logical connective, we have by conditional statement. Ang word form niya is if and only if, tapos ang symbol niya naman is an arrow that points towards the left and towards the right. Kapag meron siyang dalawang propositions na pagsasamahin, we have P, if and only if Q. As we can observe, implication kapag ka sa right, nakapoint yung arrow, tapos by conditional statement kapag both sa kaliwa at sa kanan. Ngayong familiar na tayo sa 5 logical connectives, let us get their truth values. Kapag sinabi natin na truth value, that is either true or false. Halimbawa, given tayo ng propositions na P tsaka Q, kapag gagawa tayo ng truth table, dapat ma-represent natin yung truth value ng propositions in rows and columns. And also, dapat lahat ng possible values ng given proposition ay makonsider natin. Kaya kapag given tayo ng dalawang propositions, say P and Q, ang possible na truth values nila una ay they are both true. Tapos pwede rin naman na true yung P, tapos false yung Q. On the other way around, pwede rin na false si P, tapos ang true naman ay si Q. And then lastly, it is also possible that both P and Q are both false. Ngayong naisulat na natin yung mga possible values ng propositions natin, let us start recalling yung truth values ng bawat logical connective. Magsimula muna tayo sa una, kunin natin yung negation ng P. Ang concern natin ay yung truth value ng proposition P, tapos kukunin natin yung negation niya, babaliktarin lang natin yung truth values niya, yung true ay gagawin nating false, yung false ay gagawin nating true. So this is how negation works. Yung una natin na true, na P, this will become false. Kaya not P will become false sa una. Tapos yung pangalawa natin na true, this will also become false. Tapos dun sa huling dalawa, they are both false. Kapag kinuha natin yung negation, then they will become true. This is for the negation of P or not P. Tapos kuhanin din natin yung negation ng Q. Kaya isulat natin dito, we have not Q. Dito naman tayo sa propositions na to titingin. We have true, false, true, false. Babaliktarin lang natin yung truth value nila, kaya yung una na true, this will become false. Yung pangalawa na false, gagawin nating true. Tapos yung pangatlo na true, this will become false. And lastly, yung false naman ay magiging true. Ganito gamitin ang negation ng propositions. Now let us proceed with our second one, our conjunction. We have P and Q. Ang rule naman sa conjunction is that magiging true lang siya kapag yung dalawang propositions natin ay true. Kapag meron tayong nakita na kahit na isang false, then ang conjunction, our P and Q will become false. Kaya from our given values, yung una lang naman ang parehong true, kaya siya lang yung magiging true dito sa ating P and Q. Tapos the rest, dahil meron tayong false, eto na ay magiging false. Kaya we have true and false, this is false. False and true is false. False and false is also false. This is the rule for conjunction. Next, punta tayo sa disjunction. We have P or Q. Sa disjunction naman,
Kapag meron tayong kahit na isang true, then ang sagot na natin is true. Yung una natin, we have true or true. Dahil dalawa pa siya, this will become true. Tapos yung pangalawa natin, dahil meron tayong isang true, for disjunction, kapag ginagamit natin yung logical connective na to, then that is already true. Tapos yung pangatlo, meron din tayong true, kaya this is true. Kaso nga lang, yung huli natin, they are both false. Ito lang yung magiging false sa disjunction. I hope nasusundan niyo yung rules and processes kasi importante ito kapag gumagawa na tayo ng truth table ng compound propositions. For our fourth one, meron naman tayong implication if P, then Q. Sa implication naman, magiging false lang yung proposition kapag yung una ay true tapos pangalawa ay false. Kaya yung pangalawang proposition natin, this will become false. Tapos, the rest of our proposition, this is already true. Again, kapag nakita natin tong symbol na to, our implication, magiging false lang kapag yung una ay true, tapos yung pangalawa ay false. And lastly, for our biconditional, we have P, if and only if Q. Ang rule naman dito is magiging true siya kapag pareho yung truth value. Halimbawa, yung una, parehong true, tapos yung pang-apat, parehong false, kaya yung true, if and only if true is true, at yung pang-apat na false, if and only if false, that is also true. Magiging false lang sa biconditional kapag magkaiba yung truth value. Halimbawa, ito ay true, tapos yung isa ay false, tapos dito naman, false yung una, true yung pangalawa. Dahil magkaiba yung truth values nila, then, true if and only if false is false. False if and only if true, this is also false. Ito yung rules natin when it comes to logical connectives. Before we proceed sa ating example, let us have a short recall. Ang negation, babaliktarin lang natin yung truth value. Yung true magiging false, yung false magiging true. Tapos sa conjunction sa end, kapag may isang false, then ang truth value natin ay false na. Kapag pababa naman, disjunction, kapag merong kahit isang true, our truth value is already true. Then implication, magiging false lang siya kapag true yung una and then false yung pangalawa. The rest, ang truth value na natin ay true. And then lastly, by conditional statement, kapag magkapareho yung truth value, then that is true. Pero kapag magkaiba yung truth value, then dun lang siya magiging false. Ngayon, gamitin na natin yung rules na to para makagawa tayo ng truth table given compound propositions. Let us start by making a truth value sa compound proposition na not P and Q. Ang unang step sa paggawa ng truth table, isulat muna natin yung proposition sa taas. We have our P, tapos Q, and then ilagay natin lahat ng possible combination ng truth values. Let us start with true and true, tapos true and false, false and true, and lastly, false and false. Tapos tignan natin yung given natin kung ano yung pinapahanap. Kukuhanin daw natin yung negation ng P, tapos we will be doing a conjunction and dun sa Q natin. Kaya isolve muna natin yung negation ng P. Isulat natin siya dito sa taas. Kung ano lang yung kailangan, we have not P. We are concerned with this column, yung value lang ng P. So we have true, true, false, false. Starting here, the negation of true, that is false. Babaliktarin lang natin siya. The negation of true, kapag binaliktad din natin, that is false. Tapos dun sa nasa baba, negation or not F, eto naman ay magiging true. Tapos not F, yung pang-apat natin, this will also become true. Para makuha natin yung truth value ng buong compound proposition, gamitin natin yung not P na nandito, tapos we will be using a conjunction and dito naman sa Q. Kaya ang focus natin ay etong dalawang columns na to. So let us get not P and Q. Sa rules ng conjunction, kapag merong isang false, then false na yung truth value. Kung titignan natin, ito yung not P tapos Q. Dahil meron tayong isang false, then this is false. Tapos yung pangalawa, ito yung not P tapos yung una ay Q. So we have false and false. Dahil dalawa pa yung false natin, this is false. Yung pangatlo, we have true and true. Dahil walang false, pareho silang true. Ang truth value nito ay magiging true. And then lastly, we have true and false. Dahil meron tayong isang false, then our truth value is already false. And finally, we were able to create a truth value
or rather truth table ng compound proposition natin na not P and Q, this table is our final answer. Ito yung values na hinahanap natin. Now we can proceed dun sa ating pangalawang example. Gagawa ulit tayo ng isa pang truth table. We have P implies Q, tapos if and only if not Q. Ang propositions na kailangan lang naman natin ay P at Q. Kaya again, para makagawa tayo ng truth table, let us start by writing down all of the possible truth values ng dalawang propositions natin. Kaya kopyahin na lang natin sa kabila. We have true, true. Second is true, false. Pangatlo is false, true. And lastly, both are false. Then tignan natin kung ano yung kailangan nating kuhanan ng truth values. Meron tayong grouping symbol sa P implies Q. Ibig sabihin, uunahin natin to. Tapos yung magiging sagot, gagawa tayo ng biconditional statement kasama si not Q. Kaya ang order of operation natin, unahin muna natin to. Tapos solve natin si not Q. Tapos yung sagot nilang dalawa, yun ang kukuhanan natin ng biconditional. So let us start by getting P implies Q. Ang rule natin sa implication ay magiging false lang siya kapag yung una ay true, tapos yung pangalawa ay false. Kaya ang ibig sabihin, magiging false lang tayo dito sa pangalawang row natin. Yung una, true implies true is true, false implies true is true, and false implies false is also true. That is the rule for implication. Susunod natin kukuhanin ay yung negation ng Q. Kaya isulat natin we are getting not Q. Kaya isulat natin we are getting not Q. Ito naman yung concern natin, this column. Kukuhanin natin yung kabaliktaran niya. Yung true ay magiging false, yung false ay magiging true. So we have negation of true, that is false. Tapos yung pangalawa, negation of false, this is just true. And yung pangatlo, negation of true, we have false. And lastly, not false, we have true. Ngayon, meron na tayong value ng P implies Q. Ito siya. Tapos, not Q. Ito rin yung value niya. Kaya for our last step, kuhanin natin si P implies Q. Tapos, we get its biconditional if and only if not Q. Kaya ang titignan natin ay yung dalawang columns na to. When we talk about biconditionals, ang rule naman dito ay magiging true lang ang sagot kapag magkapareho yung truth values nung dalawang propositions. As we can see, yung P implies Q natin ay true, tapos yung not Q ay false. Dahil magkaiba sila, then our answer is false. For our second one, false, true, magkaiba din. So we have our answer as false. Tapos yung pangatlo, true, false, magkaiba din. So this is also false. Pero yung huli, they are both true. Dahil pareho yung truth values ng dalawang proposition, then this is true. Now, we have the truth values of our compound proposition. Nakumpleto na natin yung truth table and this is our final answer. And ito yung proseso kung paano tayo makakagawa ng truth table involving logical connectives of two propositions. Hello everyone! I am Sir Kenneth of STEM Teacher PH. Kung nakatulong sa'yo itong video na to, don't forget to hit that like button, subscribe to the channel, and click the notification bell para updated kayo sa ating uploads. Bye!